Ako ay lumaki sa isang pamilya ng martial artists, isang matigas na babae. Nagkataon pa na napunta ako sa katawan ng mahinang loob na pangunahing tauhan sa isang nobela. Para mapasaya ang pangunahing babae, nagbigay pa siya ng bato at dugo para lang mapakasal sa kanya. Pero kahit ganito, matapos siyang maubos at mawalan ng silbi, agad siyang itinapon ng dalawa. Pagkatapos, ang pangunahing tauhan ay nagtiis sa kahihiyan at nawala ng 5 taon upang sa hinaharap ay mabawi ang lahat ng sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ng sinuman, pagbalik ng pangunahing tauhan, nagpakita siya ng awa. Para alagaan ang anak ng pangunahing babae, paano matitiis ang ganitong kwento? Kaya, sa bahay, habang hinahampas ako ni Liu Ruoyan, sinasabi niya, paano mo ako iniwan pagkatapos mong gawin ang gusto mo? Nangako ka sa akin. Nagpakasal ako sa iyo kapalit ng bato ni Acheng, ito ang utang mo sa kanya. Sa susunod na segundo, sinampal ko siya at sinuntok, sinabi ko. May utang ako sa nanay mo, baliw ka na ba? Walang lunas ang pagiging tanga sa pag-ibig. Mas mabuting sunugin na lang, mga kapatid, nag-teleport ako. Napunta ako sa isang kwento ng tunay at peking prinsipe na nabasa ko lang. Ako ang tunay na prinsipe na nahanap, ngunit ang aking mga magulang at pamilya ay pumapanig sa peking prinsipe, sinasabi na ang paglitaw ko ay kinuha ang buhay na dapat ay sa kanya. Sabihin mo lang na gawin ko ang nararapat, hindi nila ako pagkakaitan. Pero hindi ko rin gustong maging masyadong mapagpakumbaba. Ang pangunahing tauhan ay mayroon ding isang tanga sa pag-ibig na babaeng bida. At ang orihinal na pangunahing tauhan ay isang hangal na tapat na sundalo. Dahil naligtas siya ng isang batang babae noong bata pa siya. Itinuring niya itong kanyang white moonlight. Nang lumitaw ang pangunahing babae, agad kong nakilala na siya ang batang babae. Minahal ko siya ng lubusan, at handang isakripisyo ang aking bato para lang mapasaya ang peking prinsipe, para lang mapasaya siya. Ngunit hindi siya gumalaw. At dahil sa protagonist halo, iba't ibang pabor ang ibinibigay sa akin, halimbawa. Pabor na alisin ang aking mga mata, pilitin akong ilabas ang aking puso, at balat, at bato para sa peking prinsipe, at pinipilit akong gumawa ng mga bagay para sa pag-ibig. Isuko ang aking yaman, mahulog sa bangin, magkaroon ng sunog. Sa nobelang ito, ang batas ay tila hindi umiiral. Ang pangunahing babae ay nasa itaas ng batas, at paulit-ulit niyang pinahihirapan ang pangunahing tauhan, pisikal at mental. Kahit ganito, hindi pa rin ako namatay. Hindi lang hindi ako namatay. Nawala ako ng 5 taon at nagbanta na bawiin ang lahat ng sa akin. Sa totoo lang, ito ay isang muling pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon. At pagkatapos ay ang kwento ng pagpapatawad sa pangunahing tauhan para alagaan ang anak ng pangunahing babae. Hindi ko kaya. Buti na lang ngayon ay bagong lipat lang ako. Noong napilitan ang pangunahing babae na magkaroon ng arranged marriage sa akin, kung hindi. Gusto kong ibalik sila sa simula bilang isang pamilya na may 3 anak. Bago ako nag-teleport, lumaki ako sa isang pamilya ng martial artists. Noong 18 taong gulang ako, tinuruan ako ng aking ama ng 18 serye ng martial arts, espada, sibat, stick, at boxing, na bihasa na ako. Akala ng aking ama ay matigas akong babae. Sa katunayan, ako ay isang malambot na puso na mandirigma ng pag-ibig. Nakatago sa ilalim ng kumot, nagbabasa ako ng mga romance novel sa cellphone. Ito ang aking lihim na hindi masabi. Dahil kung malalaman ito ng aking ama, papaupuin niya ako sa horseback stance sa loob ng 8 oras. Ngayon, ayos na. Hindi na kailangang umupo. Gawin mo na lang akong tauhan sa isang nobela na kinukulit. Bakit kaya kinukulit ang bida? Dahil sobrang hina niya, lumuluhod siya sa babaeng hindi naman gusto. Samantalang ang babae ay tapat sa masamang pangalawang lalaki. Sa mga kasinungalingan ng pangalawang lalaki, ang bida ay hindi makapagsalita ng tama. Hindi ba? Sa kasal namin ng babaeng si Liu Ruoyan, nagpanggap siyang nagbibigay ng pagbati sa akin, tapos nahulog siya sa hagdan. At sinabing, Jiboda, bakit mo ako itinulak? Stang ina, siya lang ang nagsasalita, ang laki niyang gago. Ang galing ng acting niya, bakit hindi sumali sa showbiz? Si Liu Ruoyan ay mas malala pa. Sa bahay na kasal, hindi na siya nagsalita. Agad siyang nagtaas ng kamay para sampalin ako. Galit na galit ako, kaya napigilan ko si Liu Ruoyan gamit ang isang kamay. Pinagbabato ko siya ng malalaking sampal. Minsan, hindi ko talaga maintindihan kung sino ang nagbibigay sa babaeng bida ng tapang na lumaban sa akin. Si Liu Ruoyan, na kanina ay napakamayabang, ay napahiya dahil sa akin. Habang sumisigaw siya, sumisigaw din siya. Jiboda, nabaliw ka na ba? Sinampal ko siya. Sabi niya, sinampal mo ako. Sinampal ko ulit siya. Sabi niya, binubugbog mo ako. Hinawakan ko si Liu Ruoyan at ibinato siya sa unan. Habang ibinabato ko, tinanong ko siya, sumuko ka na ba? Sumuko ka na ba? Si Aoya, hindi ka na makakatakas sa akin. Bakit mo ako niloko? Tingnan mo, ako ang tatay mo. Si Liu Ruoyan ay sinampal ko habang nakahawak. Maya-maya, namamaga ang kanyang mukha, puno ng luha at sipon.
Biro lang, nananakit ako. May 3 henerasyon na kaming tradisyon sa pamilya. Profesional ako. Sabi ni Liruyan. Jiboda, ikaw, isang lalaking nang-aabuso, ang dating ugali mo ay peke lang, hindi ba? Nakakatawa ako. Nakaupo ako habang pinapanood siya. Kung ganoon, tumawag ka ng pulis. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa nobela, walang pulis. Ang babaeng bida ay mas mataas sa batas. Ako rin. Pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay mga bida. Bakit kailangang magbigay daan ang lalaking bida sa babaeng bida? Hindi ko inasahan na tatawag talaga ng pulis si Liruyan, ang mapanlinlang na yon. Talagang darating ang pulis. Agad kong napagtanto, masama na. Sa nobela, mayroon ding double standards. Hindi magagawa ng pulis ang babaeng bida, pero magagawa ba nilang gamitin ang lalaking bida? Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaking gumagawa ng biro ay tinatawag na mga komedyante, habang ang mga babaeng gumagawa nito ay tinatawag na mga abusador. Kailangan kong makulong. Nakita ni Liruyan ang mukha kong nag-aalala at napakamayabang. Sa kanyang mga mata, mayroong 3 bahagi ng tusong pagkalkula, 3 bahagi ng pangungutya, at 4 na bahagi ng mahinahong pag-usad. Tanong niya, bakit, natatakot ka na ba? Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, at saka ka magbibigay ng 500 ng dugo kay Acheng sa ospital, hindi ko na ikaw pagbabayaran pa. Biglang, mayroon siyang malalim na psikolohikal na sugat, at ang larawan ni Wuzhu ang sumalubong sa kanya. Umuso siya at sinabi, akala mo hindi ko gusto. Hindi kami magkatugma ng kanyang blood type. Pareho tayo ng blood type sa kanya, parehong panda blood. Kung hindi sana mapapansin noong una na napagpalit kayo ng sanggol, kahit pa si uncle at auntie. Nang marinig niya ang kanyang sinabi, mas lalo akong nagalit. Lahat ba ng tao sa nobela mo ay panda blood? Bigla kong hinawakan ang buhok niya. Hindi kayo magkatugma ng blood type, at magsasabi ka pang mahal mo siya. Tinatanggihan ka niya kahit sa dugo. At magsasabi ka pa ng mahal kita. Kayo na plastik na magkababata na magkaibigan. Pagkatapos, nang marinig ko ang musika sa baba, kinuha ko ang bote ng alak at hinampas ko sa ulo ko, tapos sinuntok ko ang sarili ko hanggang sa mamaga ang aking mukha. Diretso akong humiga sa sahig. Huwag mo akong tatanungin kung paano ko nagawa yan, tinanong ko lang, nagsanay ako ng martial arts. Kapag nagsanay ako, kahit sarili ko ay nasasaktan ko. Ang hindi ko inaasahan ay, ang dumating na pulis ay isang napakagandang babae, 1.70 m ang taas, payat ang baywang at mahaba ang binti. Parang isang uniform temptation. Nakita niya ako at sobrang natuwa, parang nakakita ng kapamilya. Paglapit niya, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, naku, 3 taon na akong pulis. Sa wakas may nag-report. Sabi niya, Ginoo, huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin, itong lalaking ito ba ang nanakit sa'yo? Talagang masama siya. Sinaktan ka niya ng husto kaya hindi ka na nakilala ng iyong nanay. Pagsunod-sunod kong tumango. Sa susunod na sandali, ang batang pulis ay naluluha. Sinabi niya, 3 taon na. Alam mo ba kung paano ko pinagdaanan ang 3 taon na ito? Sa wakas may bida na nag-report. Huwag kang mag-alala, ang katarungan ay hindi nahuhuli at hindi nawawala. Siguradong makukulong siya. Si Liruyan ay nakatitig sa amin ng tulala, tapos ay sumigaw siya, baliw ka na ba? Sinasabi mo na ako ang nanakit sa kanya. Kaya ko ba siya? Ako ang nag-report. Ako ang biktima. Ang sigaw ni Liruyan ay matagumpay na nakagulat sa batang pulis. Mula sa pagkakagulat niya noong tinawagan siya. Ngunit nang makita niya ang mga sugat sa mukha ni Liruyan, para siyang nalaglag na dahon. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya, umiling ako ng walang magawa, puno ng pagtitimpi at pagpipigil ang aking mga mata. Dahan-dahan akong tumayo at sinabi, ay, kasalanan ko talaga. Biglang nagalit si Liruyan. Nakakahiya ka. Kasalanan mo naman talaga yan, sigaw niya. Anong kinalaman ko dyan? Dagdag pa niya at saka. Kaya ko ba siyang labanan bilang babae? Pareho tayong babae, dapat alam mo. Sa susunod na segundo, direktang pinutol ng batang pulis ang kanyang sinasabi. Anong problema sa mga babae? Pwede bang manakit ang mga babae? Tinulungan niya ako, halatang mas malala siya. At saka, ano kayo? Pinayuhan kitang magsabi ng totoo. Kung hindi, susugod ako ng walang takot para ipaglaban ang hustisya. Kaya hindi ko napigilang sabihin, gaano ka nakatanda, anak? Ano ang pangalan mo? Pwede mo bang ibigay sa akin ang contact details mo? Nagulat siya at sinabing, bago lang siyang 18. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Habang nagsasalita siya, si Liruyan ay tumakbo na parang baliw at tinulak kami. Nakita kong halos matumba ang batang pulis. Buti na lang at marunong akong sumalo, agad ko siyang nasalo sa aking mga bisig. Tinitigan ko siya ng malalim. Ayos ka lang ba? Muli akong tumingin kay Liruyan. Anong discount ang gusto mo? Nagulat si Liruyan. Lubos na nagulat si Liruyan. Sabi niya, Jiboda, magising ka. Sino ang 18 taong gulang na naging pulis ng 3 taon? At saka, ako ang asawa mo.
Nakikipag-flirt ka sa ibang babae sa harap ko. Akala mo ba wala ako? Umiti ako at nagtanong. Nagpakasal na ba tayo? Umisi si Liruyan. Naglugad niya ang 2 pulang sertipiko sa harap ko. Binuksan ko ito at nakita ko, totoo ngang si Liruyan at ang orihinal na may-ari. Agad ko itong isinilid sa bulsa ko. Sabi ko, magaling. Hindi ito dapat mawala. Gagamitin ito sa diborsyo. Ang hirap kung mawala. Tapos, tinawag ko ang batang pulis, Miss, hintayin mo ako. Kapag hiwalay na kami, pupuntahan kita. Nahiya tuloy ang batang pulis. Dinampi niya ang kanyang labi, naramdaman ko na sobrang kilig siya. Pinahinto niya ang sarili niyang paghinga. Bagaman hindi niya binigay ang contact details niya. Nalaman ko pa rin ang pangalan niya. Si Yu Wei. Si Yu Wei ay pinagalitan ako at si Liruyan bilang mag-asawa. Sabi ni Yu Wei, paano mo masasaktan ang asawa mo? Alam mo bang domestic violence yan? Galit na sabi ni Liruyan, siya ang nanakit sa akin. Siya ang gumawa ng domestic violence. Sabi ni Yu Wei, sa pagitan ng mag-asawa, pagkatapos mag-away sa ulunan, magbabati sa paa ng kama. Sumigaw ako, hay, ngayon lang kami ikinasal mayong araw. Hindi pa kami nag-aasawa. Muling sumigaw si Liruyan, Jiboda. Nabaliw ka na ba? Baliw na ako, tama. Ako, isang lalaking puno ng sigla, tagapagmana ng mga sinaunang kakayahan, ay dapat magdala ng liwanag ng katuwiran. Ang kabataan na sumisikat sa mundong ito, paggising niya ay naging tengu. Sino ang kumuha ng pangalan na Liruyan? Kahit sa basurahan ka itapon, walang kukuha sa'yo. Paano ako hindi mababaliw? Si Yu Wei ay nagpayo at nagturo sa amin ng kalahating oras. Tiniyak niyang hindi na kami magbabangayan at saka umalis. Parang napansin din ni Liruyan na wala siyang magagawa sa akin. Nagpasya siyang umatras para makipag-usap sa akin ng maayos. Sabi niya, ang karahasan ay hindi nakakaresolba ng problema. Ang paggawa mo nito ay lalo lang akong magagalit sa'yo. Sabi ko, tamang-tama, ayoko rin naman sa'yo. Maghiwalay na tayo. Sa isang salita ko, biglang natahimik si Liruyan. Nauutal siya, ikaw hindi ba sabi mo mahal mo ako? Basta't makasal ka sa akin, gagawin mo ang lahat. Iyan ang sinabi na ng orihinal na may-ari. Medyo nawalan ako ng pasensya at sinabing, tapos. Sinabi mo rin kay Ito Cheng na pagkatapos ng kasal, bibigyan mo siya ng bone marrow. Hindi ka na babalik sa akin. Kahit nakuha ko ang katawan mo, hindi ko makukuha ang puso mo. Bumagsak si Liruyan. Anak mo ba yon? Hindi ba yon pareho? Pinutol ko ang kanyang pagtuturo. Sinabi ko at sinaktan mo pa ako. Kailangan ko talagang makipaghiwalay sa'yo. Ikaw na babaeng nananakit ng asawa. Namula si Liruyan sa galit, halos umubo ng dugo. Sumigaw siya, Jiboda, tayong dalawa. Sino ba ang nananakit ng asawa? Sabi niya, okay. Kahit gusto mong makipaghiwalay, pero ang pinangako mo sa akin, ang pagbigay ng dugo para kay Cheng. Hindi ka na magsisisi, di ba? Pakiusap ko lang sa'yo, sige na. Hindi ka pupunta. Mamamatay siya. Talaga namang nakakainis ang mga babaeng puro pag-ibig lang ang nasa isip. Una pa lang, si Ito Cheng ay nahulog sa hagdan mag-isa. Mas mahalaga, kaunti lang ang sugat niya, hindi niya talaga kailangan ng dugo. Ang ganyang salita ay si Liruyan lang na puro pag-ibig ang nasa isip ang maniniwala. Ngumisi ako at nagbigay ng malamig na ngiti. Bilisan mo na, babayaran ko ang mga gasto sa libing mo. Sa aking mga salita, si Liruyan ay binagsak ng matinding dagok, na tuluyang sumira sa depensa ng puso ni Liruyan. Napasigaw siya, ikaw, Jiboda, hindi ko akalain. Na ganun ka kasama. Nakakatawa naman. Sabi ko, sinaktan na kita at hindi mo pa alam na masama ako. Hindi ba't kulang pa sa lakas ang suntok ko? Gusto mo pa bang suntukin ulit kita? Pero huwag kang lalaban ha. Kung lumaban ka, hindi ka pwedeng mag-report sa pulis ha. Tiningnan ni Liruyan ako, tinakpan ang dibdib ng isang kamay. At itinuro ako ng isang daliri habang nanginginig. Malinaw na ikaw. Gusto ko lang siyang alagaan, bakit siya nanginginig? Malalim na huminga si Liruyan at sa wakas ay pumikit na parang sumuko. Lumayas ka. Pag-angat ko ng kamay, hinila ko siya mula sa kama at inihagis palabas ng pinto. Sinigawan kita, lumayas ka. Sabi ko, hindi mo ba alam kung sino ang masusunod? Akin itong biniling bahay at ako pa ang pagpapatalsikin mo. Tapos, sa harapan niya, sinara ko ang pinto. Si Liruyan ay naiwan sa labas. Habang sinisipa ang pinto, nagmumura siya. Napakagwapo ng kanyang galit. Buksan mo ang pinto, buksan mo para sa akin. Ginagawa mo ba to para lalo akong maging interesado? Kahit na ganito ka ka-espesyal. Hindi pa rin kita magugustuhan. Pagkaisip ko nahihiga na para matulog, binuksan ko ang pinto na nakayapak. Mga asong tumatahol. At bago pa makapagsalita si Liruyan, mabilis ko ulit itong sinara. Tumakbo ka. Dahil masyadong mabilis ang pagkilos ko, muntik ko nang matamaan ang ilong ni Liruyan. Pinalayas ko si Liruyan. Nakslip ako hanggang umaga. Napansin ko, kahit mahirap ang karakter ng orihinal na may-ari, ang mga gamit niya sa pagkain at pananamit ay napakagarbo.
Mayroon siyang 8-digit na pera sa bangko at 1 milyong halaga na Lamborghini. Kahit na ako ang tunay na anak na hinahanap ng mayamang pamilya, ang aking 3 ate at ang taong gusto nila ay mas gusto ang peking anak. Eto na, ano pa ang malungkot dyan? Ang kalungkutan ng mayayaman. Hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, gusto kong makipag-divorce kay Liu Ruyan. Para habulin ang aking mahal na kapatid. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong gumising. Noong gusto kong makipag-divorce kay Liu Ruyan, wala na si Liu Ruyan. Sa halip ay isang pagsabog ng mga hindi nasagot na tawag at hindi nabasang mensahe. Ang aking mga ate at ang magulang na yon, nagpadala sila sa akin ng mga mensahe na parang mga magnanakaw. Sabi ng aking panganay, Cheng, kung may mangyari sa kanya, hindi na kita kakausapin habang buhay. Sabi ng aking pangalawa, Cheng, kung may mangyari sa kanya, magkakaproblema tayo. Magkakaproblema tayo. Sabi ng aking pangatlo, hindi ko akalain na napakasama mo pala. Lumayo ka sa akin simula ngayon. Ay, hindi naman nakakatakot ang mga banta na to. Ngunit ang nanay ay may sinabi na medyo naiba, kung alam ko lang na ganito ka pala, hindi ko sana dapat dinala pabalik. Si Cheng ay palaging anak ko. Paano mo nagawang saktan siya? Umalis ka na ngayon. Pumunta ka sa kay Cheng para humingi ng tawad at patawarin ka niya. Mas nakakababa pa to. Talagang nagdududa ako sa mental state ng mga manunulat habang sinusulat nila ang mga linya na ito. Siguro habang suka sila ng suka habang isinusulat ito. Bilang pinuno ng pamilya, mas kaunti ang salita niya. Sinabi niya, kailangan ni Cheng ng pagpapalit ng damit. Ikaw na ang bahala. Sayang. May 2 lang akong bato, nakakainis, na sayang ang 30,000 bayad. Naghigpit ako ng hawak, bumalik ako sa bahay na ito. Ayoko sanang bumalik, may pera naman ako ngayon, kahit saan ko gusto pumunta. Pero masyadong marami ang nang-aapi sa akin doon, inaasar pa nila ang bato ko. Kailangan kong balikan ang pamilyang ito. Nagmaneho ako ng mabilis, dumiretso ako pauwi. Nagpapasalamat ako sa aking martial artist na ama, noong 18 anyos pa lang ako, isinama na niya ako sa training. Pagdating ko sa pintuan, nakita ko ang driver na parang nasusuka. Nang siya ay magbubukas ng bibig, itinapon ko ang susi sa kanyang kamay at sinampal siya. Pak! Nakita ako ng mga tauhan sa bahay at nakangisi sila na parang inaasar. Hindi ba't ito ang pangalawang anak? Bakit ka mag-isa ang bumalik? Hindi pa niya tapos sabihin, sinampal ko na naman siya. Pak, ano yon? Ako ang nag-iisang tunay na anak nila. Sa buong daan, sinuman sa mga tauhan na nang-api sa orihinal na may-ari, lahat sila ay sinampal ko. May ilan ding 2 beses sinampal. Hindi ko na maalala. Sa loob ng wala pang 100 metro. 12 na ang nasampal ko. Pagkatapos nilang masampal, hinawakan nila ang kanilang mga namamagang pisngi. At tumakbo para magsumbong. Malakas ang inday at nakakatuwa, kahit ang tinatawag nilang pangalawang anak ay dapat nasa ospital pa ngayon, pagkatapos ng lahat ng pagpapatingin at pagpapalit ng bato. Hindi ko akalain na nandito pala sila, masayang kumakain. Kasama na dito ang aking bagong kasal na asawa kahapon, si Liu Ruyan. Talagang si Liu Ruyan ang bida, malakas ang kanyang paggaling. Kahapon, namaga ang kanyang pisngi dahil sa sampal ko. Ngayon ay nagaling na, nakakabighani ang kanyang ganda, tanging ang kanyang labi ay bahagyang may sugat. Mukhang isang magandang babae na nasugatan sa laban. Si Iteng Cheng, na nahulog sa hagdan at gumulong ng 18 beses, ay maayos din. Nakikipag-usap siya sa pamilya niya, habang ako, na sinampal ng sarili kong kamay, ay may namamaga pa rin kalahati ng mukha. Hindi pa rin gumagaling. Diyos ko, napakabuti talaga ni Cheng Mi. Labis na nag-aalala sina mama at papa. Masaya ang lahat na si Iteng Cheng ay nakalabas na ng ospital. Ngunit nang makita nila ako, ang kanilang mga ngiti ay biglang nawala. Si Liu Ruyan ay lalong nagalit. Ate Boda, ano pa ba ang gusto mo? Nakatago na ako dito. Hinahabol mo pa rin ako. Nakakatawa. Sinabi ko, huwag mo masyadong ipagyabang ang sarili mo. Hindi ko alam na nandito ka. Akala ko hindi mo na kaya kahapon. Kaya tumakas ka kagabi. Dahil nagkita na tayo, tapusin na natin ito. Sakto, pupunta ako para kunin ang A at birth certificate ko. Si Liu Ruyan ay natigilan, parang hindi niya naintindihan ang sinasabi ko. Itinaas ko ang aking kamay at ipinakita ang palad ko, sabi ko. Anong meron? Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang tulungan kitang maalala? Nawalan ng kulay ang mukha ni Liu Ruyan. Tinanong niya, seryoso ka bang makikipagdiborsyo sa akin? Medyo nawalan na ako ng pasensya, sabi ko, sige na, bilisan mo na. Ikaw na katulad ni Maliu, na hindi lumalaki ang utak at hindi kumpleto ang pagka-develop ng cerebellum. Hindi na makikipagdiborsyo para magdiwang ng bagong taon? Sa pagkakarinig nito, tiningnan ng buong pamilya si Liu Ruyan ng may pagtataka. Parang sinumpa at nagkukunot noo, tiningnan si Liu Ruyan. Ano bang sinasabi ni Jiboda? Tinuro niya ako, nagulat at sakay. Sinaktan ka niya.
Hindi nakapagtataka na malungkot ang buong pamilya dahil ang orihinal na may-ari ay napakasama dito. Kahit ang mga alipin dito ay hindi siya pinapansin. Akma akong magpapanggap na hangal nang biglang sumugod ang mga alipin kanina lang ay nasaktan. Sir, ma'am, second young master, masyado na siyang nanggugulo. Kahit kami ay mga alipin, hindi kami pwedeng basta-basta na lang saktan. Hindi pa tapos ang kanilang sinasabi. Ako ay bumunot ng isang malakas na sampal na tumama sa mahigit 10 mukha. Sa isang maluwag na sala. Agad na umalingaw-ngaw ang magkakaibang tunog ng mga sampal. Galit akong sinabi ko na. Dito, isa lang ang young master. Hindi ang tinatawag niyong second young master. Wala ba kayong pandinig? Nagulat muna ang buong pamilya, pagkatapos ay tiningnan nila si Liu Ruyan ng may awa. Naintindihan ni Liu Ruyan na iniisip ng lahat ang posibleng nangyari sa kanya kagabi, at agad siyang nalungkot. Malakas niyang isinumbong, Jiboda, sobra ka na. Ngunit sa susunod na sandali, ako ay umikot at sinampal siya sa mukha. Sabi ko, kahit sa mga usapin ni tatay, makikialam ka pa rin. Nang makita ni Iteng Cheng na nasampal ang kapatid niyang si Ruyan, agad siyang tumayo para ipagtanggol ito. Ang lakas ng sampal na ito ay nagpatumba sa kanya at sa kanyang upuan. Agad na lumapit ang panganay na kapatid para tulungan siya. Cheng, okay ka lang? Itinaas niya ang kanyang kamay para sasampalin ako. Galit na galit siya at sinabi, Jiboda, sobra ka na. Hinawakan ko ang kanyang pulso at sinampal siya pabalik. Nang makita ng pangalawang kapatid na babae na nasampal ang panganay, gusto niyang maghiganti at lumapit din. Jiboda, sobra ka na. Sinampal ko siya pabalik ng 2 beses. Pak, pak. Nang makita ng pangatlong kapatid na babae na sumali ang dalawa, nahihiya na rin siyang hindi sumali. Sinampal ko siya pabalik ng 3 beses. Pak, pak, pak. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang buong pamilya. Maliban sa tiyahin, pati ang aso ng pamilya ay nasampal ko. Isa-isang namaga ang kanilang mga pisngi. Ang mga biktima ay kayang umikot sa sala. Bakit kaya ko natatamaan ang bawat mukha ng eksakto at sila'y hindi nakakareact? Dahil sa 18 set ng martial arts na itinuro sa akin ng aking ama, mayroon akong isang teknike na tinatawag na shadowless hand. Sa lahat ng martial arts, ang pinakamabilis ay ang invincible. Nakita ninyo ang aking nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang lahat sa buong bahay ay nanginginig sa takot sa dining room. Nakahilera sila sa 2 grupo. Kumuha lang ako ng upuan at inilagay sa sahig. Natural na umupo ako at itiniklop ang aking mga binti. Mayroon nang nagsimulang manginig ang mga binti. Tiningnan ko silang lahat at tumawa ng bahagya, sinabi ko. Bakit kayo nakatayo lahat? Bahagyang lumuwag ang kanilang mga mukha. Bago pa sila makahinga ng maluwag, nagsalita na ako. Sabi ko, luluhod kayong lahat. Si mama ay sumabog at sumugod, itinuro ang aking ilong at sinabi sa akin, tanga ka ba? Nabaliw ka na ba? Ako ang nanay mo. Luluhod ako sa'yo. Kaya mo bang tanggapin yan? Hindi ka ba natatakot na hampasin ng kidlat? Umiti ako at tumingin sa kanya, sinabi ko. Kung hindi ka luluhod, paano mo malalaman kung tatamaan ako ng kidlat? Hindi niyo ako matatalo kahit marami kayo. Baka pagluhod mo, gamitin ng Diyos ang kanyang pinakamalakas na atake para patayin ako. Ang sinabi ko kanina ay masyadong katawa-tawa. Marami sa mga nabugbog kanina ang natawa. Kasama doon ang driver ng pamilya. Tiningnan ko siya at sinabi, tumatawa ka. Sumisip-sip ka pa ng sipon sa tuwa. Agad siyang hindi na tumawa at natahimik din ang iba. Tinitigan ako ni Iteng Cheng ng nakakagatlabi na parang ako ang pangunahing kontrabida. Tinanggal ang parang. Ako nga, ako na ngayon ang naging dark, abusive na lalaking bida. Ako na ang male lead na binubugbog. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya, nanginginig si Iteng Cheng. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at biglang lumuhod. Sinabi niya, Kuya, kasalanan ko lahat. Ako ang umagaw sa buhay mo. Ako ang umagaw sa pamilya mo. Galit ka sa akin, bugbugin mo ako. Lahat ng parusa ay nararapat. Pero hindi mo pwedeng gawin ito sa mga magulang at ate. Sila ang iyong mga kamag-anak. Binuksan ko ang malaking screen sa sala, ikinonekta ito sa aking cellphone. Ipinakita ko ang lahat ng mensaheng ipinadala nila sa akin. Sabi ko habang nakangiti. Mga kamag-anak, tingnan niyo ang mga ipinadala niyo sa akin. Nahihiya ba kayo? Hindi ko na kayang tingnan ito. Ikaw, nabasa ba ang utak mo? Kung may mangyari kay Acheng, hindi ko nakakausapin habang buhay. Ano pa? Gusto mo bang tahiin ko ang bibig mo? Sino ba naman ang nagmamalasakit sa akin? Kung may mangyari kay Acheng, hindi kita titigilan. Paano mo hindi ako titigilan? Halika, ipaalam mo sa akin. Hayaan mong bigyan ko ang adopted mong anak ng isang Diyos, bigyan mo ako ng 100 milyon. Sabi mo, ang bagay na ito ay tunay kong tatay. At ito, sabi mo hindi mo sana ako dinala dito. Kung gayon, huwag mo sana akong isilang noon. Bakit ba buong pamilya ay mga baliw na basura? Nakakainis talaga. Lumaki ako sa pamilyang may martial arts. Ang aking mahal na ama ay isang respetadong martial arts master.
Ang aking mahal na ina ay isang propesor sa unibersidad, napakasopistikada at elegante. Bilang kanilang anak, magaling ako sa parehong sining at martial arts, at ang aking mga salita ay nagiging tula. Hindi ko kailanman mapapalampas ang kahit ano. Nang makita ng buong pamilya ang mga mensaheng ipinadala ko sa kanila. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napakasama, na parang nakakita sila ng kamatayan sa isang iglap. Nang ipinapadala nila ang mga mensaheng ito, lahat sila ay naramdaman na sila ang mga tagapagtanggol ng katarungan. Ngayon naman ay nahihiya sila at hindi makatingin sa mukha ng iba. Tinuro ko sila at sinabi, kayong mga tao, sa pangalan ay pamilya ko kayo, ngunit lahat kayo ay kumakampi sa iba. Tulad ng iyong adopted na anak, siya ay walang kakayahan, sa tingin nyo ay kasalanan ko ito. Siya ay nasaktan, sa tingin nyo ay ako ang may gawa. Kung siya ay umihi, sa tingin nyo ay mabango pa rin ito. Bakit hindi nyo kainin ang kanyang dumi? Akala ni Liruyan ay nabaliw na ako. Pumunta siya upang hilahin ako, namumula ang mukha. Sinabi niya, Jiboda, huwag ka nang magsalita pa, sinampal ko siya. Sinabi ko, ang tatay ay nagsasalita. Ano ang karapatan mong magsalita? Napalaki ang mga mata ni Liruyan. Tiningnan niya ako na hindi makapaniwala na parang siya na may protagonista na aura ay hindi kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Luha ang nakabitin sa kanyang mga mata, tila napakaawa-awa. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, huwag ka nang magsalita pa. Sinabi ko, ako ang nakakaalam. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Ito Cheng mula ngayon. Mula ngayon, maglalaan ako ng sarili kong oras upang mabuhay ng mabuti kasama ka. Masaya ka na ba? Tangina, nabaliw na naman ang pag-ibig na yan. Hindi ko maintindihan. Ngunit ako ay labis na natakot. Nang matakot ako, sinipa ko siya palayo. Huwag mo akong awayin. Dahil napakalupit ng aking mga kilos sa pamilya, hindi nila napigilan. Tinawag nila ang pulis. Dumating ang mga pulis. Nakita ko. Ay, hindi ba ito si Shiren? Mabilis ang aking mga mata. Agad akong bumagsak sa lupa. Nang makita ako, si Yuyuwei ay agad na tumakbo at lumuhod sa aking tabi at nagtanong. Ano ang nangyari sa'yo? Itinaas ko ang aking kamay. Malamig kong sinabi, tulungan mo ako. Ang aking mga magulang ay gusto akong ipasok. Gusto rin nilang kunin ang aking bato sa bato. Ipadonate nila ako sa adopted na anak na ito. Ako. May ebidensya ako. Keke, dito dapat gumana ang malaking screen. Nang makita ni Yuyuwei ang mga kahilingan ng mga magulang sa malaking screen, pati na rin ang mga text message ng tatlong kapatid na babae. Nabigla siya at napanganga. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala at sinabi, huwag kang mag-alala. Ang bato sa bato ng iyong kuya ay poprotektahan ko. Pagkatapos ay tumayo siya at nagtanong, ano ang gusto ninyong gawin? Ang sapilitang pagbibigay ng mga organo ng tao ay labag sa batas. Sa silid, mayroon ng mahigit 10 tauhan na binugbog at nagrereklamo, kasama ang mga mensaheng iyon. At saka yung pagpapanggap ko na pilit na pinipigilan ng pamilya ko, madali namang naniwala si Yuyuwei. Nakita niya si Liruyan. Nag-init bigla ang ulo niya. Inis niyang sabi, bakit ikaw na naman? Tignan mo muna ng maayos, okay? Hindi kami ang nanakit sa kanya, siya ang nanakit sa amin. Medyo nagpout si Yuyuwei at nagsabi, sino lang ba dito sa libro ang makakalabas? Hindi maiintindihan ni Liruyan ang ganyang klaseng salita. Kung hindi, magiging matalino na siya. Hindi talaga naniwala si Yuyuwei sa sinabi ni Liruyan. Sabi niya, halos 30 kayong lahat dito. Paano siya makakalaban sa inyong lahat? Kahit sabihin pang kayo ang nag-umpisa, kasalanan niyo pa rin, magagalit talaga ang buong pamilya. May nagsabi, hindi mo ba makita ang mga sugat sa mukha namin bago ka magsalita? Agad akong umubo para makuha ang atensyon ni Yuyuwei, saka ko mahinang sinabi, Yuyuwei, kapatid ko. Hindi ako, ang mga magulang ko at ang asawa ko. Lahat sila pinipilit akong magbigay ng kidney para kay Yitencheng. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay ako sa kamay nila balang araw. Nakita ko na mula pa lang noon, puno na ng sense of justice si Yuyuwei. Gaya ng inaasahan, agad siyang nagalit. Nainsulto siyang nagsabi, masyado na kayong lumalampas. Sa kanya silang lahat dinala sa istasyon ng pulis. Ang dahilan, pinaghihinalaan silang nanakit at iligal na nagkulong. Nanggugulo at nagbabanta. Umuwi sila para makipagtulungan sa investigasyon. Bagaman sa huli wala namang naging problema sa kanila, ang mga magulang at ang 3 anak na babae ay napasama sa dilim na selda ng pulisya at binigyan ng matinding babala. Pagkatapos nilang magbigay ng pahayag, tinulungan ako ni Yuyuwei palabas, medyo pilay ako. Sabi ng nanay ko habang hawak ang kamay niya, sister, hintayin mo ko. Kapag nakipag-divorce na ako, hahanapin kita. Sasabihin ko, ayaw mo ba sa akin dahil hiwalay na ako? Lahat yun peke. Pinipilit nila ako, gusto lang nila akong lokohin para magbigay ng kidney kay Yitencheng. Talaga, mahal kita. First sight pa lang, mahal na kita. Namula bigla ang mukha ni Yuyuwei. Tinulak niya ang kamay ko. Pinisil ang labi niya at nagsabi, magpakatino ka. Hindi ako ganyang babae.
Saka siya tumalikod at umalis. Kahit tinatanggihan niya ako, ang ganda niya pa rin. Tama talaga ang hinala ko, siya ang babaeng gusto ko. Pagkatapos ng gulo ko, parang naintindihan na ng buong pamilya ang pagkakamali nila. Mas naging magalang na sila sa akin. At hindi na sila nangahas na humiling pa sa akin. Ang nanay at ang 3 murang anak niya ay nagpadala pa ng pera sa account ko, bawat isa. Pakiusap, huwag mong ilabas yung mga chat natin. Takot silang pagtawanan na bobo at tumanggap ng pera. Para iligtas ang sarili. Lahat naman tayo pamilya. Bakit ko naman ipapakalat yung mga chat natin? Siyempre, nag-text din si Liu Ruyan na huwag akong makipag-divorce dahil noong una siyang nagpakasal sa akin. Hindi lang dahil sa pangako na magbibigay ng kidney kay Iten Cheng, kundi dahil tinitingnan din siya ng lolo niya. Kung hindi siya magpakasal sa akin, kailangan niyang mamuhay mag-isa, at huwag mo nang isipin ang maginhawang buhay. Sabi ko, lahat ng iba pwede kong gawin. Pero ito, hindi pwede. Kung hindi ako makipag-divorce, paano ko liligawan si Yuyue? Hindi ako gagawa ng ganong klaseng kasalanan sa loob ng kasal. Napagtanto ni Liu Ruyan na hindi ko na siya mahal. Ang lungkot ng mata mo. Sabi mo mahal mo ako, nagbago na ba lahat? Sabi ko, nagkamali ka lang. Akala ko ikaw yung babaeng mahal ko nung bata pa ako. Akala ko ikaw siya kaya in love agad ako sa'yo. Pagkatapos nating magkasama, nalaman ko na. Okay naman itsura mo pero hindi ka espesyal. Hindi pa rin ako interesado sa'yo. Tanungin mo si Iten Cheng kung gusto ka pa niya at kung pwede ka pa niyang i-recycle. Masyado akong prangka. Pero tinanong mo pa rin ako ng may pag-asa, nahanap mo na ba ang babaeng yon? Tumango ako. Umiti lang ako. Sino ang babaeng yon? Ang kwento ay hindi totoo. Ang bida ay nagkamali ng pagkakakilala at umibig sa bidang babae. Binigay niya lahat ng pagmamahal niya, saka lang niya nalaman na mali pala ang pagkakakilala niya sa simula pa lang. Pero naubos na niya ang sarili niya. Sa literal na kahulugan, hindi na mababawi. Siyempre, hindi ako iibig sa bidang babae tulad ng bida. Para sa akin, yung maliit na babae ay si Yuyue. Gagawin ko ang gusto ko. Nakita ni Liu Ruyan ang masaya kong mukha at namutla, si Yuyue ba yon? J-Bode, ganito mo ba siya kamahal? Gusto mong maghiwalay? Sa susunod na buhay, kahit patayin mo ako, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Ang paghihiwalay ay hindi depende sa kung sino ang mas malakas. Kailangan itong gawin sa registration center. Nagsalita ako kay Liu Ruyan ng mahinahon, sige na, hiwalayan mo na. Kung hindi, hindi na kita sasaktan. Si Liu Ruyan ay parang handa ng mamatay. Mas gugustuhin kong saktan mo ako habang buhay. Ano ba yan, hindi ko alam ang sasabihin ko. Talagang love-struck ka. Kukontakin ko ang neurosurgeon para sa'yo. Dahil ayaw makipaghiwalay ni Liu Ruyan sa akin. Hindi ako pwedeng makipag-away sa kanya araw-araw. Kaya pumasok na lang ako sa luxury car ng orihinal na may-ari, dala ang pera nito, at naglibot. Wala akong magawa. First time ko ring maging mayaman. Marami akong hindi nakaranas na mga bagay na nangangailangan ng pera. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumisita rin ako sa mga adoptive parents ng orihinal na may-ari. Noong napagpalit ang orihinal na may-ari at si Iten Cheng, sila ay dinala sa bukid para palakihin. Hanggang sa na-recognize sila bilang bahagi ng pamilya. Ang kanyang mga adoptive parents ay mga magsasaka, at mayroon siyang mas matandang kapatid na lalaki. Mayroon din siyang mas batang kapatid na babae. Mahirap ang kalagayan nila, bagamat hindi nila nabigyan si J-Bod ng magandang buhay. Hindi rin nila siya pinabayaan. Ngunit si Iten Cheng ay ayaw makipamuhay sa kahirapan kasama ang kanyang biological parents. Para manatili sa pamilya, nagtanim siya ng hidwaan at nagkalat ng intriga na nagdulot ng hindi magandang relasyon sa pagitan ng orihinal na may-ari at kanyang biological parents. Pati na rin sa kanyang adoptive parents. Nang bumalik ako, binigyan ko ang mga adoptive parents ng orihinal na may-ari. Pati na rin ang kanyang kapatid na lalaki at babae ng pera bilang pasasalamat sa kanilang pagpapalaki. Huwag mo akong tanungin kung bakit ako napaka-generous. Kung tatanungin mo, ang pera ay hindi ko kinita. Galing ito sa pamilya. Sama-sama nating pagkakitaan ng pera. Hindi lang yan, nag-donate din ako ng kalsada sa bayan ng foster parents ko. At saka eskwelahan. Kasi marami akong pera, hindi ko naman magamit lahat mag-isa. Kaya't ginastos ko sa iba't ibang kawanggawa. Nag-donate ako ng paaralan, ospital, kalsada. Saan man ako pumunta, palagi akong may dalang malaking halaga ng pera. Kahit sa mga aso, binibigyan ko ng 2 piraso. Yung mga biyaya, dadagdag ng dadagdag. May nag-post ng video ko online, at sa mga komento at chat, lahat sila ay humihingi. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng pera. Tinawag nila akong tagapagbigay ng kayamanan. Nalaman din nila na ang tatay ko ay CEO ng isang medical company, ang nanay ko ay anak ng mayamang pamilya, at ang 3 kong kapatid na babae ay mga sikat na artista. Nakakatawa, huwag ninyong subukang manloko sa akin, maliban kung magpapadala kayo ng pera sa account ko.
Noong araw na yon, habang naglalagay ako ng mga hiling sa wishing pond, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Liu Ruyan. Tinawag ko siya ng nakangiti, handa ka na bang makipagdiborsyo? Ngunit si Liu Ruyan ay nagsalita ng kinakabahan, Jibo. Umuwi ka na agad, may malaking problema. Sinabi ito ni Liu Ruyan ng nagmamadali. Pagkatapos ay binabaan niya ako. Naalala ko, mahigit kalahating taon na rin akong wala sa bayan. Kailangan ko nang umuwi para bisitahin ang aking mabait na kapatid na babae. Kung naghihintay pa sila sa diborsyo ko, mahigit kalahating taon na, nakakahiya naman kung hindi pa ako umuwi. Hindi ko inaasahan na pagbaba ko pa lang ng eroplano, agad akong dinala sa ospital ng taxi. Biglang kinabahan ang puso ko. Hindi kaya, babalik na naman ang mga corny na plot twist. Hindi ko akalain pero nangyari nga. Si Liu Ruyan, na may malungkot na mga mata, ay hinawakan ang manggas ko. Jibo, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo si Acheng. Lumala na ang kanyang karamdaman at kailangan niya ng kidney transplant. Basta't mag-donate ka sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Mawawalan ka ng isang kidney, pero makukuha mo ang pagmamahal ko habang buhay. Ano ang kapalit? Bakit ko kailangang magdusa para sa inyo? Tanong ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Nang makita nilang hindi umuubra ang mga salita niya, tinulungan din akong kumbinsihin. Sabi ng auntie ko, Jibo, iligtas mo na si Acheng. Hindi mo ba kaya siyang hayaang mamatay? Sabi ko, naman. Mamatay na siya, sabi ng uncle ko. Sabi ko, huwag ka nang magsalita ng masakit. Siya ang kapatid mo. Sabi ko, hindi kami magkadugo. Hindi ako maaaring magbigay ng dugo o organ. Sabi ng isa kong kapatid na babae, anong gusto mo para iligtas mo si Acheng? Tanungin mo ang iyong konsensya. Paano namin kayo tinrato nitong nakalipas na kalahating taon? Sumagot ako, kahit na mabuti ang trato niyo sa akin nitong nakalipas na kalahating taon. Pero sa unang bahagi ng buhay mo, hindi mo ako minura. At ilang salita lang ang kapalit para mabawi ang mga kasalanan ko. Magdoble man lang ang halaga, nakakatawa. Gusto mo akong i-blackmail ng moral. Sayang, wala akong moral, merit lang. Nakikita kong malungkot kayong lahat, kaya nagpasya akong palakihin ang aking merito. Hinalikan ko ang lalamunan ko. Seryoso kong sinabi sa kanila, gusto niyo ba talaga si Teng? Kayo ay taos puso na nagmamalasakit sa kanya. Tumango ang pamilya. Bagaman hindi tumango si Liu Ruyan sa harap ko. Nakikita ko ang kanyang malasakit mula sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Alam nyo, si Itoshiro at ako ay may blood type na panda, tama ba? Tumango ang mga tao. Tinanong ko, hindi nyo naisip kung bakit ako may blood type na panda. Hinawakan ko ang damit niya dahil ang aking blood type na panda ay namamana. Ang ating ama ay may blood type na panda rin. Hindi lang ang ating ama ang may blood type na panda, kundi pati ang aking mga ate, pangalawang ate, at pangatlong ate. Lahat sila ay may blood type na panda. Kung gusto niyo siyang iligtas, bakit hindi kayo magbigay? Ama, magbigay ka ng dugo para kay Itoshiro, ang iyong anak. Nang marinig ko ang sinabi ko, agad na natigilan si Ito, na parang hindi pa niya naisip ang tanong na ito. Sinabi niya, Ito, baka hindi ako angkop. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng lalaki, kundi pati sa kaligayahan ng babae. Ang tiyahin ang unang hindi sumasang-ayon. Sinabi niya, paano ito gagawin? Ang iyong ama ay matanda na. Hindi kakayanin ng katawan niya. Pagkatapos ay iniligtas niya si Ito mula sa akin. Tumango ako. Totoo naman, ang ama ay nagbigay ng labis para sa pamilyang ito. Ito ay napakahirap para sa ama. At habang bumubuntong hininga si tiyahin ito, hinawakan niya muli ang tatlong magkakapatid na babae. Sinabi ko, mga kapatid, sino sa inyo ang magbibigay? Sinabi ko, sabihin nyo, may 5 panda blood types ang buong pamilya. Kayo na 4, bawat isa ay magbigay ng isa, at makakakuha si Ito ng 2 bato. Bakit gustong lahat kayo ay manguna sa akin? Kayo na 3, sabihin nyo na. Sino ang magbibigay? Ang mga kapatid na palaging sumusubok na i-blackmail ako ng moral, ngunit sa pagkakataong ito, bawat isa ay mas magaling tumanggi. Sinabi ng unang kapatid, hindi pwede ito, may pelikula pa akong kukuhanin. Ang pagbibigay ng dugo ay nakakapinsala sa katawan at kailangan ng mahabang pahinga. May bayad ang pagpapaliban. Kapatid, ayaw mong mawalan ka ng pera para sa kawanggawa, di ba? Sinabi ko. Talagang hindi pwede ito. Nang marinig ang sinabi ng unang kapatid, ang pangalawang kapatid, na palaging sumusunod sa konsepto ng DINK. Agad ding sinabi, Boda, hindi naman sa ayaw ng ate na magbigay ng dugo kay Acheng. Ngunit kamakailan lang ay nabubuntis ako kasama ang iyong kuya. Alam mo naman, malaki ang pinsala sa babae kapag nanganak. Talagang hindi ko na pwedeng pabayaan ang kalusugan ko, sabi niya ulit. Tama. Ang kapatid mong lalaki kahapon pa nagsasabi, simula sa susunod na buwan doble na ang ibibigay niyang pera para sa Linghua, para hindi ka lang tumambay dito sa bansa. Maglakbay ka sa ibang bansa at kumita, at para na rin makabili ng mga pampalakas na gamot. Tumango ako.
Kailangan mong alagaan ang sarili mo, Erjay, hindi ko kaya. Tumingin ako sa Sanjay. Mukha kang Pikachu na napili, kaya biglang nanghina ang mga binti ni Sanjay, medyo natatakot at nahihiya. Mahina niyang sabi, hindi ko kaya, takot ako sa sakit. Nakita ko agad ang pagkabalisa ni Ngimu habang niyayakap si Sanjay. Sabi niya, mahina talaga ang kalusugan ni Sanjay mula pagkabata. Hindi mo naman alam? Tiningnan ko ang buong pamilya ng may pagkadismaya. Sabi ko, kung ganon, wala na tayong pag-uusapan. Tapos tumalikod ako, nakatingin ng walang pag-asa kay Liuruyan. Sabi ko, tingnan mo. Hindi ko kayang magbigay ng sarili ko para kay Ye Tengcheng at hindi rin sila papayad. Dahil walang pumapayad. Mas mabuti sigurong hayaan na lang natin si Ye Tengcheng sa kung anong mangyayari. Sa tingin ko, para akong sinag ng liwanag na tumatanglaw sa madilim na pasilyo sa labas ng kwarto ng pasyente. Tila lahat sila ay nabigyan ng kaligtasan dahil sa sinabi ko. Sandali nilang binitawan ang kanilang mga konsensya at nagsimulang maghanap ng mga dahilan para sa sarili nila. Sabi ni Yifu, nakakalungkot talaga ang kapalaran ni Acheng, bakit pa siya nagkasakit sa murang edad? Sabi ni Dajay, kahit na magbigay tayo ng bato sa kanya, malaki pa rin ang posibilidad ng rejection. Narinig ko na mababa ang survival rate sa unang taon. Bumalik si Erjay. Imbes na maghirap tayo at sa huli ay hindi rin siya mailigtas, mas mabuti pang tratuhin natin siya ng mabuti ngayon. Hayaan natin siyang mamatay ng masaya. Mahina si Sanjay, hindi naman sa wala talagang pag-asa. Baka sakaling may mahanap tayong matching donor. Sa ilang salita, nakahanap sila ng paraan para makaligtas sa problema. Si Liuruyan na lang ang naiwang tulala. Sabi niya, kayo'y, talaga bang wala na kayong pakialam sa kanya? Ang bata pa niya, talagang hahayaan niyo na lang siyang mamatay. Kapatid niyo siya, hindi ba? Sinubukan ni Liuruyan na gamitin ang moralidad laban sa kanila. Ngunit ang pamilya ay walang moralidad. Bumuntong hininga si Imu at sabi, masarap na buhay sa loob ng maraming taon. Iyon na ang biyaya ng nakaraang buhay. Hindi kami ayaw magbigay, sabi ni Erjay. Ang problema ay mahina kami. Kung wala ang isang bato, hindi namin kakayanin. Tumango si Sanjay, hindi naman pwedeng dahil lang sa kanya. Masira ang kaligayahan ng buong pamilya namin. Hindi ko napigilan ang sarili kong pumalakpak sa kanila. Bravo, bravo, bravo. Mama, Papa, mga kapatid, napakatama ng sinabi ninyo. Tumulong sa kapwa ay dapat din paghandaan. Unahin ang sarili ninyong buhay. Kapag may sobra kayong lakas, pinagbibigyan mo ang iba, hindi mo ba naintindihan yan? Sigurado akong hindi ka namin pipilitin, di ba? Pamilya tayo. Sumang-ayon ang lahat sa panig ko at sabay-sabay na sumigaw ng Nang makita ni Liuruyan na ang buong pamilya namin ay nagkakaisa, parang masama ang pakiramdam niya. Napakadismaya ng ekspresyon niya. Ikaw, mabigat ang kanyang paghakbang. Papunta sa ward sa unang palapag. Hindi alam ni Tengcheng na iniwan na pala siya ng buong pamilya. Naisip pa rin niya ang kanyang mga plano. Nakangiti siya, Ruyan. Bumalik na ba si Jiboda? Nangako ba siyang magdodonate para sa akin? Nangako siya na kapag gumaling na ako, pwede kitang dalhin sa maraming lugar na gusto mong puntahan. Niyakap ni Liuruyan si Tengcheng nang may pag-aalala, humihikbi, okay lang, Cheng. Kahit iwan ka ng buong mundo, hindi kita iiwan. Sigurado akong ililigtas kita. Kinuha ko ang cellphone ko at kumuha ng ilang litrato nila. Sabi ko, Hoy Liuruyan, tama na yan. Hindi pa tayo diborsyado. Sabi ko sa labas, pero sa totoo lang, ipinadala ko ang mga litrato sa family group nila. At mano-mano kong nitag ang kanyang lolo. Sabi ko, Ginoo, tingnan nyo. Sabi ko na noon pa, mahal ni Liuruyan si Tengcheng. Pakiusap payagan nyo akong makipagdiborsyo sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang lolo ni Liuruyan ay nagpadala ng mahabang voice message. Galit niyang sabi, gusto ni Liuruyan na makipagdiborsyo sa'yo. At makasama si Tengcheng na may sakit. Huwag mo nang pangarapin yan. Boda, huwag kang mag-alala. Kahit na itali ko siya, ibabalik ko si Liuruyan sa'yo. Wala akong masabi. Salamat sa inyo, Ginoo. Hindi katakataka na ang orihinal na kontrabida at ang bida ay laging nag-aaway, nasasaktan at nagpapagaling. Pala, mayroon silang tulong mula sa lolo ni Liuruyan. Pero hindi ko gusto ang ganitong swerte. Sabi ko, Ginoo, sa tingin ko hindi na kailangan yan. Sa totoo lang, hindi ko masyadong gusto ang iyong apo. Hindi pa tapos ang sinasabi ko nang biglang sumugod si Liuruyan at inagaw ang cellphone ko. Galit niyang sinabi, ano ang pinagsasabi mo sa lolo ko, sa tatay ko, at sa nanay ko? Jiboda, ano ba ang gusto mong mangyari kay Cheng para magkaganyan siya? Masaya ka na ba? Gusto ko sanang magpaliwanag. Ngunit nang makita ko ang mapagmataas na pagtingin ni Liuruyan, nainis ako at sinampal ko siya sa mukha. Inagaw ko pabalik ang cellphone. Sabi ko, halos kalahating taon na tayong hindi nagkita. Tumapang ka na yata. Pati cellphone ko, inaagaw mo. Sinasabi ko sa'yo, Lolo. Gusto kong pumayag siya sa diborsyo natin para sa inyong dalawa.
Huwag na ninyo akong hadlangan sa paghahanap ng bago. Namumula ang mukha ni Liu Ruyan, naiiyak na siya pero matigas pa rin ang kanyang loob. Nagsasalita ka ba ng gusto mong makipag-divorce sa akin? Pupunta ka ba kay Yu Wei? Huwag kang managinip, kayo ng hayop na yan. Hindi pa tapos ang sinasabi niya, sinampal ko pa siya ng ilang beses. Sinigawan ko siya. Talaga bang ganyan mo ginagamit ang salitang hayop? Pagkatapos ay pinakita ko sa kanya ang mga larawan sa aking cellphone. Sino ang nanloloko sa kasal? Sino ang hayop? Wala ka bang ideya sa sarili mo? Tama na, huwag ka nang magsalita. Bukal dapat dala mo ang mga dokumento mo at mag-divorce ka agad sa akin. Kung hindi, ipopost ko ang mga larawan. At ang mga ari-arian, wala kang makukuha kahit singkong kusing. Magkaroon ka ng idea. Kung magdadaldal ka pa, hindi kita patatahimikin. Sa huli, ako ngayon ang Buddha of Generosity. Marami pa akong pagkakagastusan. Hindi ko maintindihan. Sa loob ng Niwen, bakit napakahirap makipag-divorce? Pinilit ko si Liu Ruyan na umuwi at ipaliwanag kay Chang Bei. Kahit isa siyang biyena ng isang mayamang pamilya, hindi pwedeng laging napapahiya. Nagpunta kami sa opisina ng kasal. Sa loob ng wala pang kalahating oras, nakuha na namin ang Green Book. Paglabas namin ng gate, hawak ang Green Book, kumaway ako kay Liu Ruyan. Paalam, mahal kong babae. Nakatingin si Liu Ruyan sa kanyang palad, mukhang hindi makapaniwala. Sabi niya, Jiboda, pagsisisihan mo ito. Tumawa ako. Pagsisihan ko, mula pa lang sa simula, hindi ko sana dapat kinasal sa'yo. Bagamat ang orihinal na ako ang kumasal sa kanya, pero naiinis pa rin ako. Upang maalis ang inis, nag-aya ako kay Yu Wei na kumain ng barbecue para maalis ang aking inis. Sabi ko, girl, nakuha ko na ang divorce paper. Gusto mong lumabas ngayong gabi? Hindi ko akalain na tumanggi si Yu Wei. Sumagot siya ng busy ako. Hindi ako makakapag-date. Iba na lang sa susunod. Lene. Babae, tumanggi sa akin. Ay. Hindi, ano ang sinasabi niya? Sumagot ako. Sige, hihintayin kita. Pagkatapos, bilang isang malaya, kung wala akong gagawin, naglalaan ako ng pera kung saan-saan. Hindi lang para sa kawanggawa. Nagbibigay din ako ng sponsorship, investment, pagbili ng bahay, at kapag may libreng oras si Yu Wei, yayayain ko siyang mag-date. Sa paglipas ng panahon, hindi lang pera ang nauubos ko, lalo pang dumadami at napabilang pa ako sa listahan ng mga mayayaman. Tungkol naman kay Liu Ruyan at sa sitwasyon ni Toshiro, wala akong oras makialam. Noong araw na yon, naghahanda na akong yayain si Yu Wei na manood ng scene. Pagpasok ng sasakyan sa garahe, pagbaba ko ng sasakyan. Biglang nagdilim ang mga mata ko sa ilaw ng sasakyan, tapos biglang narinig ko ang malakas na ugong ng makina. Isang kotse ang bumangga sa akin. Sa susunod na buhay ko, kaya kong itukod ang isang kamay ko sa bubong ng kotse at tumayo ng patayo. Yung kotse dumaan lang sa tabi ko. Dahil hindi niya ako matamaan, umabot ang kotse sa limitasyon ng pagliko nito at muli itong sumugod sa akin. Para sa iyong kagaya kong humahawak ng kutsilyo, nagwagi na ako ng napakaraming tropeo mula pa noong elementarya. Hanggang 18 anyos, wala akong katapat sa buong mundo. Hindi ko matatakasan ng isang kotse. Isang backflip lang at nasa bubong na ako ng isa pang kotse. Pero nakaiwas ako, hindi nakaiwas ang asul kong halimaw. Nabangga ito. Dahil napakabilis kong umalis, hindi nakatugon ang driver. Pati siya at ang sasakyan. Ay nabaliw lahat. Biglang bumuka ang airbags. Naipit siya sa loob ng driver's seat. Mukhang malubha ang kanyang sugat. Umubo siya habang nakatingin sa akin. Bumaba ako mula sa bubong ng kotse. Lumapit ako sa kanya at sinabing, tapos ka na. Mahal ang kotse ko. May masungit siyang mukha, may malaking peklat sa noo, mukha talagang nakakatakot. Nang makita niyang wala akong galos pero siya ay malubhang nasugatan, gusto niyang suntukin ako. Hinawakan ko ang pulsuhan niya at binigyan ng liko. Nabali ang pulsuhan niya. Napahiyaw siya at sumunod ng maayos. Sinabi ko, mahigit 10 milyon ang kotse ko. Paano mo babayaran? Umubo siya. Babayaran ko ang nanay mo. Binigyan ko siya ng isang malakas na hampas at inayos muli ang nabaling pulsuhan niya. Napahiyaw na naman siya at umiiyak na tumingin sa akin, boss. Hindi ko kayang bayaran. Nang makita ko ang kanyang kotse na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo, mukha nga siyang hindi makakabayad. Kung may pera ka, bakit ka pa naging killer? Tanong ko sa kanya. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Huwag mong sabihing aksidente lang yan. May seyi sa garahe. Hindi ka makakatakas. Nahirapan ang lalaki at sinabi niya. Hindi ako magsasalita pero mukhang ayaw niyang magsabi. Habang sinasabi niya yan, lalo kong binali ang pulsuhan niya. Nakita niya ito at biglang nagpawis ang noo niya. Sasabihin ko na. Ang dating asawa mo, si Liu Ruyan. Liu Ruyan? Grabe, paano niya nagawa yon? Sinuri ko ito at nalaman na kahit na maikli ang panahon na nandito sa ito city, hindi pa rin ako nakakahanap ng tugmang sacred artifact.
Ang plano niya ay ipabangga ako hanggang mamatay, saka pekin ang donation contract, at ibigay ang sacred artifact ko sa ito city. Talagang napakadelikado, higit pa sa kalahati ng criminal code. Ang pagtatangka sa buhay at pagnakaw ng organ ng tao ay mabigat na krimen. Si Liu Ruyan ay mabilis na naaresto. Gusto ng pamilya Liu na magbigay ako ng sulat ng pagpapatawad para mapagaan ang parusa ni Liu Ruyan. Hindi ako pumayag. Binalaan nila ako na ibabagsak nila ang kumpanya ko sa medisina. Nag-install ako ng surveillance camera at ni-record ko ang masama nilang balak. Ngayon, hindi na maitatago ni Liu Ruyan ang pagpatay sa dibdib niya at ang pananakot sa biktima. Nagsimulang bumagsak ang reputasyon ng pamilyang Liu, pati na rin ang stock ng Liu Group. Mukhang malapit na silang malugi. Malulugi na ang pamilyang Liu, bagaman hindi ako nasaktan sa tangkang pagpatay na ito. Si Liu Ruyan, dahil sa paglabag sa batas at sa malubhanyang kasalanan, at dahil hindi maganda ang kanyang pag-amin at paghingi ng tawad, ay nahatulan ng 10 taon. Tungkol naman kay Ito Joe, hindi niya nakuha ang aking bato, at hindi rin siya nakahanap ng tugmang donor, kaya namatay siya hindi nagtagal. Hindi naman siya sinisi ng kanyang mga tunay na magulang, humiling lang sila na madala ang abo ni Ito Joe sa kanilang probinsya para mailibing. Pumayag ako. Pagkalipas ng 10 taon, nang makalabas si Liu Ruyan sa kulungan. Nang pumunta siya sa sementeryo ni Ito Joe, ang damo sa puntod ni Ito Joe ay 2 metro na ang taas. At ako naman, noong gabing namatay si Ito Joe, dahil sa dami ng kabutihang nagawa ko, ang aking mga merito ay walang hanggan. Nakabalik na ako sa nakaraan. Nang umamin ako sa aking bunsong kapatid na si Yue, at pumayag siyang maging kasintahan ko, at noong malapit na kaming maghalikan. Tatanungin mo kung paano ko nalaman ang mga susunod na pangyayari kahit nakabalik na ako. Kasi ang pagbabalik ko ay sa isang libro na nabasa ko sa totoong buhay. Pagkabalik ko, agad kong binasa ang dulo. Hindi ko inaasahan, nagbago ang kwento ng librong iyon. Lahat ay naging mga bagay na nagawa ko na. Dahil napakasarap ng pakiramdam na natupad ang aking mga hiling, na ibenta pa ito sa Taobao. Sabi ng lahat, ang librong iyon ay isang tipikal na simula ng storyang nakakalungkot. Ang bida sa bandang huli ay parang iba na. Bigla na lang siyang naging mabangis. Ang buong proseso ay mababa ang simula pero nagpakabaliw sa bandang huli. Ang manunulat na nagsimula sa mga kwentong nakakalungkot ay nagsabi pa. Nagsulat ng nakakalungkot na kwento, kung sino man ang gusto, magsusulat ako. Sa susunod, puro masayang kwento na lang ang isusulat ko, hindi na yung nakakalungkot. Nang makita ko ito, napaluha ako. Umiiyak ako. Masaya kayo? Paano naman ako? Ang aking bunsong kapatid na si Yue. Hindi pa kami nagkahalikan. Nakita ng aking ama na malungkot ako kaya tinanong niya ako. Anak, anong nangyari? Baka sinipa ka ng asno sa ulo? Yenny, sayang at nami-miss ko siya. Hindi ko dapat umuwi sa pamilyang ito. Sabi ko, hindi mo ba napansin na nasira ang aking puso? Tinanong ng aking ama, kanino? May kahoy? O may sandbag? Hindi ako galit, hindi ako galit. Ito ang aking tunay na ama. Habang umiiyak ako at kinukutya ng aking ama, biglang bumukas ang gate ng aming bahay. Isang magandang babae na may matangkad na pangangatawan at magandang mukha ang pumasok. Umiti siya ng bahagya at nagsabi, "Pasensya na, ito ba ang bahay ng matandang J? Ang pangalan ko ay Yu Wei, at gusto kong matuto ng ilang self-defense techniques. Pasensya na po, naghahanap pa ba kayo ng tao?" Ang nakikita ko. Hindi ba't ito yung girlfriend ko sa nobela? Bakit ko siya nakita dito? Panaginip ba to? Kinusot ko ang mga mata ko, pagtingin ko nandun pa rin siya. Agad ko siyang pinapasok. Sabi ko, ikaw si Yu Wei, tama ba? Simula ngayon, ako na ang kuya mo. Ikaw naman ang aming kapatid. Ano ang gusto mong matutunan, kapatid? Kapatid, lahat ng alam ko, alam mo rin. Pwede mo bang tanggapin ang mga kasamahan sa pamilya? Dinala ko si Yu Wei sa likod bahay, naiwan ang aking ama na naguguluhan. At ang bagong kabanata namin ni Yu Wei ay nagsisimula pa lamang.